Ayan mga kabubog, magandang araw muli. So gaya nga ng nasabi ko sa huli kong vlog, ipapakita ko sa inyo yung aking uupahang lote na kung saan inire-ready ko para pagka bigla kaming pinaalis ay hindi kami mabigla. So inire-ready ko, noon ko pa tong lockdown inire-ready. Kaso nung napabayaan na. So masukal na mga kabubog. So yan, pasyal ko kayo dito. So yan, may bakod na. Ayan, may bakod ng kalahati mga kabubog. Hanggang doon sa dulo doon. Paikot. So hindi tayo makaporma mga kabubog, tingnan mo. So ilang buwan natin tong hindi napuntahan. Estimate ko dito mga kabubog, mga 400 square meter to. So usapan namin dito halagang 2,000. So ito yung magiging, dito namin tatayo yung aming mga barracks magkakapatid. So yan, yung tatanaw nyo. So mamaya pagka nalinisan yan, pakita ko sa inyo mga kabubog. So hintayin natin, no? Tabasan ko lang pati daan. So pati daan madamo, walang madanan. So ito yung magiging entrada niya. Noon yung yero doon, kabila yung yero paikot. Dito lang sa harapan wala. Magiging entrada niya. Madamo, hindi kami makapasok. So abangan nyo mga kabubog pagka nalinisan, pakita ko sa inyo. Many hours later. Yan na nga mga kabubog, natapos na nating palabasan. So tingnan nyo po kung gaano ang kabuuan. So yan, ayan mga kabubog, ayan, paikot. So tayo-tayo lang, nire-ready natin para sabi nga hindi tayo mabigla, no? Yung mga yerong yan mga kabubog, utay-utay kung inipon yan. Halos lahat ng yerong ginamit ko yan, nabili ko yan ng halagang 5 piso per kilo. Kasi kung bibili ka sa junk shop talaga ng mga ganyang second hand, mga 20 hanggang 25 ang kilo. So yan, pag namimili ako, pag may mga gagandang ganyan, tinatabi ko ng tinatabi. So yan mga kabubog ko. Yan, hindi ko na yan. Nakapag-hukay na kami ng kapag-hukay na kami ng Puso Negro nung lockdown pa. So may buhangin na rin dyan. Utay-utay namin inihahon galing sa ilat habang lockdown. Inutay namin hukay, nag-ipon kami ng buhangin galing sa ilat. So para makatipid tayo, para-paraan lang mga kabubog, kasi hirap talaga magsimula sa wala. Sabi nga, ay isang hamak na magbubutilaang, wala tayong gugugulin ng kalaking halaga. Kaya yan ang paraan ko mga kabubog para magkaroon ako. Sabi nga, tayo-tayo lang. Yung iba naman nagsisimula talaga wala eh. So tayo ganun tayo, wala talaga tayong ipon lang ng ipon kada may mabibili, para sabi nga makasabay tayo sa iba, makatubon tayo sa hinahanap sa isang nagkakalakal. Yan. So paikot yan mga kabubog. Yung iba dyan, mga tubo, mga inipon kong tubo, nabili ko yan ng lahat ng tubo na inipon ko, nabili ko yan ng 10 piso per kilo. Kung bibili ka nyan mga kabubog sa junk shop, scrap na 25 hanggang 30 ang kilo. Lalong mahal kung bibili ka sa hardware ng bago. So mga ayan sila
babakod pa sila. Yung mga tubong yan, nabili ko lahat ng 10 pisong kilo, kaya nakatipid tayo. So ganun lang. Ayan. So yan. Ito, hindi pa yan nandiyan. Nakuha pa yan dyan, matagal na yan dyan. Ayan. So mga kabubog, tingnan natin yung labas, anong itsura ng labas. So kabubog, ito yung labas. Ayan, halaman siya, mga kakahuyan, damuhan. So yan. Yan mga kabubog, kilala nyo ba yan? Yan si Juan Kabaklas. So pasyal tayo dito sa labas. Ito ang entrada, yung dadaanan ng sasakyan natin. So dala ko yung aking Juan para akong motor. Yan. So ang maganda dito mga kabubog, may alaga akong kambing. Ayan, madamo. So sabi nga, double purpose mga kabubog. So ipastulan tayo ng kambing. Ayan, lupa ng mayaman yan mga kabubog, kaya hindi na yan pinababayaan lang nilang madamo yan. So pabor sa atin yan mga kabubog. Damo, presko mga kabubog, probinsya ang dating. Ganda ng kwan, ganda ng lugar mga kabubog. So ito yung kwan, right of way nya, punta doon palabas. Ang bahayan mga kabubog, doon pa sa dulo. Kasi mga kabubog, pagka ganyan na nagkakalakal tayo, namimili tayo ng bote, makalat yan. So yung iba masilan, ayaw nila ng maingay, ayaw nila ng makalat. So perfecto tong lugar na to, dahil tayo naman ay magbubuti pala. Hindi tayo katulad nung mga junk shop talaga. Kailangan kasi pag nagtayo tayo ng junk shop, sa mga daanan, mga kanto-kanto, medyo malayo sa bahay, pero mga kanto, daanan ng tao, daanan ng sasakyan, ganun, para maraming magbebenta, maraming customer. Ito, diskarte ko sa ngayon, kami magkakapatid, nagbubuti kami. So kanya-kanyang benta na lang, kanya-kanyang deliver. Pagka pamili, deliver kagad. So ito, pagtatayuan namin ng barracks, yan, igagarahe yung mga sasakyan, kakuan, benta kagad, kasi wala naman tayong malaki pampuhunan eh. Baga, nag-iipon tayo, ipon lang ng ipon, utay-utay, hanggang sa pag nakaipon na, nagkaroon na ng puhunan, siguro pwede na tayong tayo ng junk shop doon sa labasan. So ito, mangyayari dito, pagka pamili, dito isi-segregate, i-deliver na kagad. So kasi may napagtanungan ako mga kabubog, hindi na raw nagbibigay ng permit ngayon sa City Hall. So hindi tayo pwedeng magtambak, hindi tayo pwedeng mag-junk shop na. Ang binibigyan lang yung mga dati ng kwan, may junk shop. Tsaka isa pa, talaga namang wala pa tayong puhunan para mag-junk shop. So ang kwan natin mga kabubog, ang diskarte natin ngayon, hindi ko alam kung may diskarte din ng iba to mga kabubog ha, pero ito, diskarte ko to. May tinatawag tayong rekta sa buyer, rekta sa customer. Ano ba yun mga kabubog, tinatawag na rekta sa buyer, rekta sa customer? Pagka sinabing rekta sa buyer, rekta sa customer, ang pagja-junk shop kasi mga kabubog, kwan yan, magbubuti, edi namimili ng buti sa bahay-bahay, dadalhin sa junk shop. So yung junk shop nag-iipon, kung wala siyang sariling sasakyan, may humahakot sa kanyang isa pang junk shop, minsan tawag doon trading. So siya ang nagbibiyahe ng kalakal papunta doon sa mismong bagsakan, sa rektahan. So yun yung trading, o yun yung kumbaga sa baboy,
galing sa farm, pinick up doon sa farm, diretso sa slaughter, parang biyahero, ganun. So kwan yan eh, ranking yan eh, mula sa magbubuti, sa junk shop, trading, pagka malaki na talagang puhunan mo, enterprises. So yun ang pagkaintindi ko dyan. So tayo, rekta sa buyer, rekta sa customer. So ibig sabihin, kung halimbawa namili ako ng buti, ang bili ko ay piso, dapat yun, ang bilihan sa junk shop ay 130 to 150, ibibenta ko sa junk shop. Ngayon ako, mga kabubog, ang diskarte ko, halimbawa buti, sa halip na doon ako magbenta sa junk shop, at sa halip na ipunin ko at ipahakot doon sa trading o doon sa biyahero, doon ako mismo nagdadala sa hugasan ng buti. So sa buti, kaya kong tumubo ng kalahati kung pinamili ko sa bahay-bahay. So kung halimbawa umubos ako ng 1,000, kaya kong kumita ng 1,000. So ganun ang diskarte ko, rekta sa buyer, rekta sa customer. Kaya lang talaga hindi natin kayang tapatan ng junk shop kasi syempre kahit nakalahati ang tubo mo, sidecar lang naman ang daladala mo, hindi pa rin ganun kalaki ang kikitain mo. Iba pa rin talaga yung may junk shop na talagang bultuhan yung nagdadala sa'yo at napakarami. Kahit maliit ang tubo, sa dami naman mababawi. So dun kumikita. So tayo, palibasa nag-iipon pa tayo. So ganun muna ang diskarte natin, no? Rekta sa buyer, rekta sa customer. So bakit ko nagawa yon, mga kabubog? Rekta sa buyer, rekta sa customer. Simple lang, mga kabubog. Siyempre magtatanong-tanong tayo saan ang bagsakan yan. Magsosurvey tayo bago tayo magsimula. So dadating ang panahon, makikilala tayo ng makikilala pag nag-junk shop na tayo. Kilala na tayo ng mga tao kasi kung saan barangay tayo, sulok ng barangay tayo pumupunta, makikilala na tayo. Yan ang maganda. Kasi sabi nga, mga kabubog, may nagsasabi na negosyo, ito ang negosyong walang lugi pag junk shop. Tama ho yun, mga kabubog, sinasangayon natin yun, walang lugi. Pero may nalulugi. Bakit, mga kabubog? Naku, napakarami ko ng pinasok na junk shop at napakarami ko ng nakilalang junk shop at napakarami ko ng nakitang nagsamang junk shop. So ba't nagkaganon? Bakit nalulugi? Di ba? So hindi nila naaral mabuti. Maring may mali, di ba? Walang lugi pero tamang pagpapalakad, tamang pamamaraan. So sampalataya tayo diyan na kailangan tama araling mabuti. Kahit anong negosyo, pag pinasok mo at hindi mo inaral mabuti, so walang mangyayari. So kahit tayo isang ordinaryong magbubuti lang, aralin natin mabuti yan. Huwag tayong pumayag na habang buhay magbubuti tayo. 'Di ba? Kailangan kahit tayo ay magbubuti, tumataas ang ating uri. Ano? At lumalawak yung ating kaalaman. So marami na tayong nakita na dati nagsimula nagbubuti lang at ngayon maganda ng buhay. At marami na rin tayong nakita, dinat nga na natin, magbubuti, hanggang ngayon magbubuti pa rin. Bakit? Hindi nila inaaral eh. So tayo, kahit na siguro 20 years na tayong magbubuti at hanggang ngayon ay magbubuti pa rin. Pero pagdating sa kaalaman, pamamaraan, karunungan, hindi tayo dyan pahuhuli. So sa ganyan lang tayo tatalunin. Pero pagdating sa kaalaman, medyo na tayo. Medyo marunong-runong na tayo. So may advantage na tayo, no? Sabi nga, kung hindi naman sa pagmamayabang, kung ordinaryong magbubuti lang ang itatapat nyo sa akin, siguro mga 10 magbubuti itapat nyo, kaya kong tapatan sa pamibili. So kita nyo naman siguro, panoorin nyo yung mga video ko kung ako'y nagsisinungaling sa inyo. Ganun karami ang aking mga suki. So ngayon, kung kayo yung mga suki ko na, di alam nyo na yun, natutuwa sinasabi ko. So hanggang dito na lang muna at baka kayo mainip na at baka i-skip nyo na ang video ito. So paalam na ho muna, tinatapos ko na ang video ito at mag-comment lang po kayo at sa hindi pa ho nakasubscribe, pasuyo na po. Maraming salamat po, magandang araw muli sa inyo. Abangan nyo ho ang aking susunod na vlog. Tapos na ho video ito.